Kumusta na kayo mga pamangkin, mga kaibigan, mga kabarangay, mga kamag-anak, mga kapatid? Napakarami na nating napagsalu-saluha mga mensahe dito sa Quaran episodes natin. At lalo itong ating Friday episodes, dumadami na rin. At habang dumadaan ang mga araw, meron tayong magandang mga ipagpasalamat. Ibig sabihin, dumadami na ang researches, dumadami na ang nalalaman natin, at sooner ay magkakaroon na ng maraming sagot ang mga tanong natin at mga solusyon sa mga challenges ng ating buhay. Dahil marami tayong mga kapwa-taong walang tigil ang pagsisikap na hanapan ng mga kalutasan ang challenges na hinaharap natin. Meanwhile, ang atupagin naman natin ay payamanin ang ating espiritu, patibayin ang ating loob, at palalimin, palawakin, pataasin ang ating pananalig. Sa mga nakaraan nating mga pag-aaral ay inungkat-ungkat at binuklat-buklat natin ang Ecclesiastes. At ito ay talagang gusto ko at paboritong balik-balikan kasi hindi maubos-ubusan ng ibibigay sa ating karunungan basta willing tayong buksan ang ating isip at tumanggap ng liwanag. Ngayon, itutuloy natin ang pagbabasa sa chapter 2 at tinawag natin itong Ecclesiastes 2b kasi may nauna na 2, wag na lang. Yan ang title natin. Wag na lang. Yan ay hindi yung parang nagtatampong, wag na lang. Kundi yung nagkaroon ng kaliwanagan na nagsasabing, wag na lang. Hindi na yan necessary. Sa mga nakaraan nating pag-aaral ay nakita nating maraming sayang na ginagawa ang tao. Wala naman talagang mabuting idinudulot sa buhay in proportion to the hardship, sa hirap. Siyempre, kahit ano naman ang gawin natin, meron pwedeng daling buti at ganda, pero proportionate ba sa sacrifice? Proportionate ba tumbas at bagay sa mga ginagawa nating paghihirap? Ecclesiastes 2:12-16. Ang nagsasalita ay si Haring Solomon, pinakamarunong na taong naglakad sa balat ng lupa, binigyan ng Diyos ng ibayo at higit na karunungan. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang ng sa mga nauna sa kanya. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan, at kamangmangan. Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko ring iisa ang hantungan ng lahat. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasapitin. Ano nga ba ang napala mo sa labis na pagpapakarunong? At naisip kong ito man ay wala ring kabuluhan. Pagkat kung paano ang mangmang ay malilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ng mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. In other words, Solomon realizes many important things in life. One of that is, it is better to be wise than to be foolish, of course. But he also realizes that both the wise and the foolish die. And they eventually get forgotten. Nalilimutan ng mangmang tulad ng nalilimutan din ng marunong. May mga konting marunong na matatandaan for a while but not forever. Or may mga konting maaalala sa kanila sa mahabang panahon pero konti lang. Mayroon agad na immediate lesson ito sa ating buhay, mga kapatid. Don't sacrifice too much for wisdom. Parang kabaligtaran ang conclusion na ito. Dahil di ba ang common idea, lagi kang magpakarunong, magpakatali-talino ka, dapat dalubhasa ka. Pero si Solomon na naging pinakamarunong ang nagsasabi niyan, wag na lang. Wag na lang. Kasi kung gaano ka man karunong, malilimutan ka rin. Tulad ng malilimutan ng mangmang. Yung marunong, ang daming sacrifice para dumunong. Ang dami niyang
ibubuno ng mga problema. Ang dami niyang kakaining bigas, ang dami niyang sosolve ng problem, ang dami niyang sakripisyo, ang dami niyang palalampasing ligaya at sarap para lang rumunong, tapos mamamatay din siya tulad ng mangmang at malilimutan din. Sabi ni Solomon, do not be too wise. Do not be always wise, then miss the fun in life. At yun ang mahalagang part. Hindi sayang at hindi wag na lang na magpakarunong, pero kung mawawala ang ligaya, malaking ligaya, mawawala ang kapayapaan, katahimikan, mawawala ang mga friendships, mawawala yung nakakapagpasarap ng feeling, yung nakakapagpayaman ng damdamin, rumunong ka nga, wag na lang. Meron din yung isa pang application na kung minsan, sa pagpapakarunong-runong mo, ayaw mo nang para magmukha kang nabola, ayaw mo nang magmukha kang nalamangan, ayaw mo nang medyo ka nagmukha kang natalo, so ipagpipilitan mo yung karunungan mo, yes, nanalo ka nga, yung runong mo nga ang nagtagumpay, pero sumaya ka ba? Baka nawala mga kaibigan mo, lumayo sa iyo mga tao, nawala ang ligaya ng buhay, kaya pag ganun din lang ang pupuntahan ng sobrang karunungan, wag na lang. In fact, sa buhay na ito, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, mga katrabaho, minsan, di ba, yung pinapalampas na lang natin, kung minsan nagtatanga-tangahan na lang tayo para wala na lang gulo, minsan nagbumukha na lang tayong parang na isahan nila, na natalo ng karunungan nila at tayo na-deceive, pero para tahimik na lang ang buhay, nagbibigay ka na lang, nagpaparaya, yun yung mga wag na lang. Huwag ka nang sobrang laging manalo sa argumento. Because those that always win arguments usually lose friends. Kahit sa mag-asawa, yung laging panalo sa pagtatalo, laging siya ang bida, laging siya ang maingay ang boses, karamihan yan, sila yung nawawalan in the end. Kasi nilalayasan sila ng partner nila at mahanap ng ibang ligaya. Kaya maraming mga very rich or very intelligent, very accomplished wives or husbands na iniiwan ng asawa nila tapos ang pinagpapalit parang kung sino lang na walang kwenta. Nagtatanong sila, bakit ako? Bakit niya ako ipagpapalit sa ganon? Walang kakwenta-kwenta yung ipinalit sa akin. Samantalang ako accomplished, ako maganda, ako may kaya, ako matalino. And I say, yun nga eh. Ano ba ang nararamdaman ng partner mo pagkasama ka? Anong feeling niya sa sarili niya? Muchacho? Atchoy? Katulong? Ano ba ang feeling niya? Ang taas-taas mo nga, ang liwaliwanag mo, ang ganda-ganda mo, ang ning-ning-ning-ning mo. Siya, ano nangyari sa kanya? Baka siya yung nawala, siya yung minaliit, siya yung natapakan. Kaya kukuha siya ngayon nung sa tingin mo'y walang kwenta, pero pagkasama naman niya yun, feeling like a king siya, or feeling like a queen. So, lugi ka rin. Nagpakarunong-runong ka, nagpakahusay-husay ka, pero may mga nawawalang kapalit that sometimes being so wise and always being the intelligent one is not worth it. Kung may kapalit na emotional loss. Kaya, wag na lang pagka ganun. Kung minsan, wag ka na lang makipagtalo, sige na. Ibigay mo na. Kung hindi mo na ikamamatay, hindi mo ipagdurugo, hayaan mo na. Wag ka na lang makipagtalo. Patunayan mong alam mo, mas matalino ka, na buko mo siya. Wag na lang. Ecclesiastes 2:17-23. Kaya't kinamuhian ko ang buhay, sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinudulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan, at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. At sino ang nakakatiyak kung siya'y marunong umangmang? Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan. Kaya nga nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng gusto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ng tao'y pinamumuhanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay wala ring kabuluhan. At ito ay hindi tama. Nagpapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito. Ang isang tao ay nagpapagod. Ngunit, para saan ba ang pagpapagod na ito?
Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip, ito man ay walang kabuluhan. Ngayon, bago tayo magsalita ng mga sinabi ni Solomon, tiyakin muna natin marami na tayong nalaman, marami na tayong nagawa, bago sabihin natin, ay baliwala. Pero kung wala ka pa nagagawa, wala ka pang alam, wala ka pang karapatan na mag-isip ng ganitong mga bagay. Para kasing sinasabi ni Solomon, papunta pa lang kayo, pauwi na ako, nagsisimula pa lang kayo, tapos na ako. So, alam ko na yan, makinig kayo sa akin sa mga ipapayo ko sa inyo. And according to him, it is disheartening that the one who works very hard to gather wealth will be outlived by it. Will have to leave his hard-earned wealth to others and will have no control over it as he dies or after he dies. Dahil ang daming yaman na naipundar ni Solomon, alam niya, mamamatay na lang siya at lahat, marami pang matitira. Pero alam niya rin, ang sakripisyo niya, hirap para maipundar lahat yon. Kaya sinasabi niya, hindi sulit. Ang laki-laki ng pagod ko, pero ang konti-konti ng may enjoy ko, dahil iiwan ko sa kasunod ko na sino makakapagsabi kung magiging matalino siya o hindi. Sino makakapagsabi kung pagmamalasakitan niya ang ipinundar ko o wawaldasin niya. Sino makakapagsabi kung pararamihin niya ito o uubusin. Ang dami ko yatang gabing hindi itinulog. Ang dami kong pagod na hindi ipinahinga. Ang dami kong dapat ay katahimikan na ipinag-isip at ipinag-alala para maipundar ang lahat ng ito. At pagkatapos, ibibigay ko sa aking successor na baka mamaya wala siyang gawin kundi mag-enjoy at maubos din lang ito. So, sino sa aming dalawang panalo? Edi siya. Remember, ang nagsasalita ay hari. Napakarami niyang kayamanang naipundar at napakarami niyang kapangyarihan na nabuo, na consolidate. Tapos, syempre, may succession, ipapamanan niya yon. At sa isang kaharian, hindi laging ang anak mo ang magmamana. Kumisan, inubos kayo ng mga kalaban nyo. Yung next of kin nyo na lang na hindi nyo kaano-ano masyado, yun na ang magmamana. O kumisan kalaban mo, inagaw niya yung trono, siya na ang hari, o siya na ang magpapasasa sa mga pinaghirapan mo. And in a smaller scale, sa ating personal na mga buhay, pwede mangyari ito. Pwedeng hindi naman tayo King Solomon, hindi tayo ganun kayaman o kapangyarihan, pero meron din tayong mga pinaghihirapan. At sabi niya, alam nyo, dapat hindi kayo masyadong magpundar kung ang magiging dulot nito ay sobrang sakripisyo, sobrang abstinent sa kaligayahan, sa mga paglalasap ng kasiyahan, tapos sobra-sobra sa inyo yung naipundar nyo, tapos hindi nyo naman ako kontrol kung sino ang pupuntahan niyan. Halimbawa, okay, marami ka ipinundar, tapos naiwan mo sa iyong anak. E di syempre, masarap iwan nyo sa anak mo, pero makokontrol mo ba kung sino mapapangasawa ng iyong anak? Makokontrol mo ba ang ugali nun? Makokontrol mo ba ang magiging mga ugali ng iyong mga apo? Di ba? Kaya sabi niya, mamaya, hindi pa sila maging mabuti sa akin. Kung matanda na ako, pagpasasaan nila yung pinaghirapan ko, kung sobra naman ang sakripisyo ko para lang iwan sa kanila yan, wag na lang. Yun ang point ni Solomon. Do not work too hard to gather more treasures than you could enjoy in your earthly lifetime, in your youth and early adulthood. Ito ay sinasabi ni Solomon para doon sa mga ang laki na ibinabayad para lang magpundar. Kasi may mga pamilya, halimbawa, hindi na kayo nagkasamang mag-asawa buong buhay sa pagpupundar nyo ng kabuhayan, sa pagpapaaral ng mga anak, sa pagbibigay sa kanila ng mga luho, nasakripisyo na ang inyong wedded bliss, nasakripisyo na ang inyong pagsasama, yung dapat sana tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, uuwi ka sa iyong asawa, kayo ang magkasama sa pagkain, kayo ang magkatabi matutulog, kayo ang magkasama mag-aalmusal. Pero ganong karami mga couples ang hindi yun nararanasan. Tapos dumadaan ng 5 taon, 10, 15, 20, 25, 30 taong hindi magkasama. Tapos yung mga naipundar, mga kabuhayan, mga kagamitan, mga napag-aral ng mga anak. Tapos biglang, ang tanda nyo na, mamamatay na kayo, hindi nyo na-enjoy. Sino mag-e-enjoy? Yung manugang nyo. Yung mga magiging apon nyo, na kuminsan hindi nyo naman napalaki, hindi kayo tinitingnan, hindi kayo minamahal. Hindi itinuturo ni Solomon na maging maramot tayo. Pero ang sinasabi niya, huwag sobra-sobra. To the point na yung sariling buhay mo na ang nasakripisyo. Kasi yes, hari ka, gusto mong palakasin ang kingdom.
Hari ka, gusto mong may maiwan kang kayamanan sa kaban ng kaharian. Yes, magulang ka, gusto mong may maipundar ng mga gamit, may maiwan ka ng mga pamana sa iyong mga anak. Pero not to the point na nalugi ka na sa buhay, hindi ka na nakapag-enjoy para lang maibigay sa kanila yan. Kasi tungkulin mo rin na paligayahin ang iyong sarili. So, kailangan yung more rest and peace ang enjoyin mo sa buhay. Basta't meron ka ng kinakain, may sapat ka ng ibinibigay sa iyong mga kaharian o sa iyong pamilya o sa iyong mga anak. At kung napag-aaral mo naman sila, napag-aaral mo naman, hindi mo na kailangang sikapin na magkakaroon sila ng sobrang maraming luho sa susunod na maraming mga taon. Sila na dapat ang maghanap buhay nun. Sila na dapat ang mag-secure nun. Kasi meron kang buhay, you have a life to live. Huwag mong dayain ang sarili mo sa pamamagitan ng sobrang sacrifice. Do not give to Peter by stealing from John. And sometimes you give to the next generation by stealing from your own self. Kaya, importanteng pag-aralan natin ang mga sinasabi ni Solomon. Do not gather too much or too many. Kasi problema ang maintenance at problema ang pagbibigyan niyan later. May isa pa kasing wisdom si Solomon sa huwag kang sobrang magpakarunong, huwag kang sobrang magpundar, huwag kang sobrang magpakayaman kasi mahirap i-maintain. Mapapagod ka na naman. Mahirap bantayan yung napakarami mga pundar at pagkatapos, later on, problema mo rin kung kanino ibibigay. Yan ang problema ng mga mahilig mag-collect. Yung collect ng mga elepante o kampana, collect ng ganito, ng gano'n, ng alahas. Mamaya, pagka wala ka ng gana sa mga ganyang bagay dahil may edad ka na o may sakit, hindi mo na ngayon malaman kung kanino ibibigay. Naghahanting ka na kung kaninong pamangkin, kaninong anak ibibigay. Kasi hindi naman ko mo anak, laging may malasakit. Kaya kuminsan sa pamangkin ibinibigay. Hindi naman ko mo pamangkin, may malasakit. Kaya kuminsan, ibibigay dun sa katulong na maganda ang kalooban. Kasi nga, gusto mong maibigay dun sa susulit, magpapahalaga, at magpaparami dun sa iiwan mo sa kanila. So Solomon says, be wise. Do not sacrifice peace and rest for excess wealth, even for excess wisdom, even for excess karunungan. Meron nga ako narinig na nagsabi, ay naku, tama na sa akin ang kaaral kasi ang dami ko na napag-aralan, mag-e-enjoy na lang ako sa buhay. Hindi ko naman kailangan laging alam lahat at napakatalino. Pero dapat ang nagsasabi niyan, yung marami ng alam, pero wala pang kaalam-alam, wala pang karapatang magsabi ng ganyan mga bagay. Dapat meron ka munang minimum na malaman, meron kang minimum na kitain, meron kang minimum na ipunin, bago ka magsabing, wag na lang. Ecclesiastes 2:24-26. Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam ko ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Sa haba ng buhay ni Solomon, sa dami ng kanyang nalaman, naranasan, kaya siya nakarating sa ganitong gininto ang mga aral sa buhay. Para mga latik na napakasarap. Pero yung konting latik, isang kutsarang latik, ay kuminsan ay galing sa isang basong gata, no? Na niluto para maging isang kutsarang latik. At yung isang basong gata, kuminsan ay galing sa isa o dalawa o tatlong nyog na kinudkod at ginata para magkaroon ng isang kutsarang latik. At ganoon din ang karunungan ni Solomon, parang latik. Kahit konti lang ang sabihin niya, ang pinagmulan noon, napakaraming karanasan, napakaraming pag-aaral, napakaraming pagsusuri at pagsisiyasat sa buhay. Kaya dapat ay kapulutan ng mga gininto ang aral. Pero sinasabi niya, work only enough for what you can enjoy. Do not overwork just to have excess. That won't be in your control anyway, na ipamamana o ipamimigay. As we have said, do not steal from the here and now deserving or needy Peter, just to bequeath it to a still unborn, unknown, and possibly undeserving
John. Yung may need ka na ngayon, hindi mo pa bibigyan, hindi mo pa tutugunan dahil pinaglalaanan mo yung ang layo-layo pa. Inilalaan mo sa mga hindi mo pa ipinapanganak na mga apo. Hindi mo inilalaan mo sa mga hindi mo pa nakikilala magiging manugang. Tapos yung need mo ngayon na pahinga, yung need mo ngayon na sarap, yung need mo ngayon na ligaya, tinitikis mo para doon. No, you don't steal from Peter to give to John. Pero ang mahalaga, bigyan mo lahat. Yes, bigyan mo ang anak mo, mag-ipon ka ng pwede mong maipamana, pero huwag yung deprive mo na ang sarili mo, pinalungkot mo ng sarili mo, pinahirapan mo ang sarili mo, inako mo lahat ang hirap at pagod at pagtitiis para lang ibigay. Kailangan lahat magkaroon, including you. Dapat, sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. In other words, you love yourself and you love your neighbor like you love yourself. But you cannot love your neighbor unless you love yourself first. So kung ikaw ay magiging mabuting magulang, mamahalin mo anak mo, mahalin mo rin ang sarili mo. At kung mamahalin mo ang anak mo, mahalin mo rin ang iyong kabiyak. Kung meron pang nadyang partner sa iyong paligid, mahalin mo rin siya. Hindi yung pareho kayo magtitiis ng sobra-sobra para sa mga anak. Pagkatapos, mag-aasawa yung mga anak nyo, magkakaroon kayo mga manugang na masasama ugali, mga mararamot. Pagkatapos kayo sising-sisi, pero too late. Matanda na kayo, hindi na kayo makakapag-start uli. At naipamanan nyo na yung mga pera, hindi nyo nahawak. So, mamaya, kayo pa tinikis, kayo pa yung hindi inalagaan at hindi ipinagamot, di sobra naman kayong nagpakalugi-lugi. Yan ang sinasabi ni Solomon. Kanino pupunta itong pinupundar ko? Magiging matalino ba siya? Titingnan ba niya ako? Bibigyan ba niya ako ng pansin? Pero, kaya dapat, hindi ko masyadong isakripisyo ang sarili ko para sa ganyang mga bagay. Hati-hati. Huwag todo bigay. Huwag todo sacrifice. At syempre, kung ikaw naman yung naging next king, alalahanin mo naman yung nauna sa'yo, mahalin mo yung pinundar niya, huwag kang maglustay-lustay dyan, kundi paramihin mo palalo ang pinamana sa'yo. Kung ikaw yung anak, ikaw yung manugang, ikaw yung apo na nakinabang sa hirap nung nauna sa inyong mga elders, suklian niya ng kabutihan. Kailangan, lalo pa yung paramihin yung iniwan sa inyong kayamanan para makapagbigay kayo ng marami doon sa mga matatanda. Hindi inubos nyo. Meron nga mga pamilya, kilala natin ito. Ang dami-daming lupain. Ang yaman-yaman. Pagkatapos yung anak nila, ang napangasawa, sobrang sugarol. Ano nangyari? Isinugal ng manugang kanilang mga kayamanan. At nung tumanda na itong dalawang matanda, hindi na nila alam ang nangyayari sa labas ng kanilang kwarto. Nandoon na lang sila, nakahiga, naghihintay na lamang ng umaga paggabi at naghihintay ng gabi pag umaga. Ang hindi nila alam, naibenta ng kanilang anak na asawa ng manugang nila na nagsusugal at nagpapakatalo-talo ang buo nilang kayamanan. Kaya mga anak, magpakatalino rin kayo nang pipiliin nyo maging partner sa buhay. Lalo kung meron kayong mga mamanahin dyan, meron kayong mga matatanggap na pinaghirapan ng inyong mga magulang, piliin nyo naman, huwag naman yung kitang-kita nyo na agad from the beginning na disaster ang pinapasok ninyo. Kasi kawawa naman yung mga magulang, yung mga nauna na naghirap para mangyari ang ganyang mga bagay. Part of godliness yan. At kung kayo yung anak, kayo yung mga nugang, halimbawa, at kahit apo, kung umabot pa kayo, nakikita nyo na sobrang magsakripisyo yung magulang o yung matanda, kayo na mag-volunteer. Huwag na po ako nang bahala dito. Bahala na kami sa sarili namin. Mag-enjoy na kayo. Yung konti nyong naipon dyan, gamitin nyo para kayo mag-enjoy. Huwag nyo nang sa akin ubusin kasi malalakas pa kami. Kami na lang maghahanap buhay. Dapat meron ka rin ganung volunteerism. Hindi yung tinanggap mo ng tinanggap, kinuha na ng kinuha lahat, at sila naman nalugi. Dahil yung buhay nila, hindi nila naranasan yung pahinga, hindi nila naranasan yung ligaya at yung sarap ng buhay. Dapat lahat merong wisdom na ganyan. Para si Solomon ay hindi malugi sa kanyang mga sinulat na Ecclesiastes. Kaya naman niya yung sinulat para pakinabangan ng marami ng lahat ng makakabasang handang matuto. At sabi pa nga, please God to receive wisdom, knowledge, and happiness. Kasi yan ay ipinagkakaloob ng Diyos. Yung tunay na wisdom, hindi naman yan na pag-aaralan. Pinagkakaloob yan.
Pero yung mga nag-aaral at nagbubukas ang kanilang isip, mas malaki ang chances na tumanggap sila ng wisdom from God. Kasi yung wisdom, pagka ibinigay, merong sahod na lalagyan yung nag-aaral, yung merong knowledge. So, kailangan may knowledge ka naman na pwedeng pagsidlan, tungtungan, taniman ng wisdom. At sabi, ibinibigay yan ng Diyos. Ang ginagawa daw ng Diyos, pinagtatrabaho yung mga sinners at pagkatapos, ibinibigay niya sa mga nakakalugod sa Kanya yung mga bunga ng pinagtrabahuhan ng sinner. Now, don't be a sinner. Ang ibig sabihin lang nitong sinner na ito, don't do things wrongly. At isa doon yung sinasabi ni Solomon, don't work too hard with little or no rest or enjoyment to the point that you wouldn't fully enjoy the fruits of your labor. Yung sin na tinutukoy dito is yung sin against self. Yung hindi ka nag-aalaga ng sarili, hindi ka natutulog ng tama, hindi ka kumakain ng tama, puro ka sakripisyo, puro ka bigay, puro ka ipon para sa iba, well, mapupunta talaga sa kanila yung inipon mo, hindi mo ngayon ma-enjoy. Sa kanila mapupunta yon. Yun yung pagka-sinner ka, hindi mo ma-enjoy yung pinagtatrabahuhan mo. At hindi yan ang mga sin na mga bisyo, hindi yan yung sin na mga kung ano-ano, kundi yung sin against self, against your own health, against your own logic, na hindi mo minamahalang yung sarili, hindi mo ma-enjoy, mapupunta lang sa iba ang iyong ipinupundar. Huwag tayong magpakalito, mga kapatid. Hindi sinasabi ni Solomon na huwag magtrabaho. Ang sabi lang niya, huwag magtrabaho ng sobra-sobra ang bunga, to the point na nalugi ka na, hindi mo na-enjoy yung buhay, puro trabaho, tapos iiwan mo lang naman sa iba. Kung nagtatrabaho ka ng tama, may naiipon kang tama lang, may nai-enjoy kang tama lang, nakakapagpahinga ka ng tama lang, at nakakapagpundar ka pa para sa mga anak mo ng tama lang, edi yun ang balanced life. Pero hindi dapat sobra ka mag-sacrifice para ka lang magpakatalino, para ka lang magpakayaman, kasi mamamatay ka rin tulad ng hindi matalino. At mamamatay ka rin tulad ng mahirap. So, ang mahalaga, bago ka bawian ng buhay, bago ka sumalangit, bago ka sumakabilang buhay, lahat na gawa mo. Nagtrabaho ka ng konti, kumita ka ng konti, nag-enjoy ka ng konti every day, every week, every month, every year. Para anong oras ka mang tawagin ng Diyos, hindi ka lugi. Hindi yung puro trabaho, inaantay mo lang yung retirement, tapos nalagutan ka ng buhay bago mag-retirement, nalugi ka. Hindi tayo tinuturoan maging maramot, tinuturoan lang tayo maging matalino, na huwag mong dayain ang sarili, huwag mong lugihin ang sarili, tapos ilalagay mo sa kamay ng iba ang iyong mga ipinundar, ilalagay mo sa kamay ng iba ang iyong ikabubuti, hindi mo naman makokontrol yon. Paano pagdating ng araw? Paano kung hindi ka nila lingapin? Paano kung hindi ka nila gantihan ng mabuti? Di sobra ka namang lugi. Pero kung sakali man, na ganun ang napagbigyan mo, ganun ang napagpamanahan mo, ganun ang napagpundaran mo, hindi mabuti masyado. Pero hindi ka masyadong lugi kung during your lifetime, during your youth, early adulthood, and adulthood, nagtira ka rin sa sarili, lumasap ka rin ng saya, hindi ka sobrang nag-sacrifice. Hindi ka man mamagpasasa sa mga kabutihang igaganti sa iyo ng iba, at least nagawan mo na ang sarili mo ng mabuti. Pero kung nagawan mo ang sarili mo ng mabuti, nagawan mo sila ng mabuti, pagkatapos pagdating ng araw, gagawa pa sila at susukli sa'yo ng mabuti, di everybody is happy. Pero, ang sinasabi ni Solomon, huwag mong ilagay sa kamay nila ang ikabubuti mo pagdating ng panahon. Dapat hawak mo yan at matira na may hawak ka hanggang kahuli-hulihang yugto ng iyong buhay para wala kang pagsisisi at di ka malulugi sa buhay. Hanapan ng application yan sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa larangan halimbawa ng pag-ibig. Huwag naman puro sakripisyo, puro bigay lahat, bigay todo, tas bigla kang iiwan. Maraming ganon. Merong magnobyo pa lang. Pag-aaralin ni babae si lalaki. Magsasakripisyo si babae, magtrabaho na magtrabaho. Pag-aaralin si lalaki, uubusin niya ang kanyang pagod. Tapos pagka-graduate at pagkaroon ng magandang hanap buhay, sa iba nagpakasal. Meron naman. Magnobyo pa lang, may joint account na. Lahat ng pera na naman itong si babae. Usually, yung babae nalulugi dyan Kumisan, yung lalaki din. Pero madalas yung babae lugi. Lahat ng pera niya nilalagay sa joint account. Tapos ini-withdraw lahat ni lalaki at nagpakasal sa iba.
Dilugi na naman. Ang sinasabi ni Solomon, hindi naman masamang gumawa ka ng mabuti sa mahal mo. Hindi masamang mag-ipon ka para sa kanya. Hindi masama na paglaanan mo ang mga pangangailangan niya. Pero guide and correct us, enlighten us, and set us free because of the wisdom of your words. We ask you, Father, to protect us from lies and falsehood. Ilalayo niyo rin kami sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. At itinatagubilin din namin sa iyo mga mahal namin sa buhay na kayo rin ang magpala sa kanila. Lalong-lalo yung mga hindi namin katabi, hindi namin kasama sa sandaling ito. Give your blessings to our bodies that we may be strong and healthy, Lord, and alert, and bless our minds, bless our hearts, so that such can be your habitation. In the name of Jesus, your Son, our teacher, Lord, and Savior, we pray. Ecclesiastes 4:1, again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed, and that they have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Isang observation ito ng sumulat ng ating guro ni Solomon na napakaraming kaapihan, napakaraming kalungkutan, napakaraming karahasan ang nangyayari noon, ngayon, at sa lahat ng panahon. So the teacher observes that mostly in life injustice rules, that the powerful abuse the weak. So this is an indirect but a very inevitable lesson giving from the teacher. If the weak are always being oppressed, there is a practical thing that can be learned from this. Whenever you can, do not be weak. Kung lagi palang inaapi ang mga mahihina, sikapin mo huwag ka mahina. Kung laging kinakawawa ang mga mahihirap, sikapin mong gumraduate sa kahirapan. Be powerful yourself, then just be kind and be just. Walang kwenta ang kapangyarihan na hawak ng mga masasamang tao. Kaya dapat ang mga mabubuting tao ay nagiging makapangyarihan. Dapat ang mga mabubuting tao ang yumayaman, sila ang nagkakaroon ng mga impluensya para magamit nila yon sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Marami po mga tao, reklamo ng reklamo na lagi silang naaapi, lagi silang mahirap, lagi silang kawawa, pero hindi naman nila sinisikap na sila yung maging makapangyarihan. It was not said directly, but it is an inevitable conclusion that if there is so much injustice and you don't like it, you be powerful. That's why we like people of the Lord to be in power. We like people of the Lord to be leaders of business and industry, and as much as possible, leaders of government, so that we can maximize the possibility of justice prevailing in our midst. And of course, one becomes strong or powerful by making wealth. And then, by being charitable. Be brilliant, and then be kind. Kasi ang karunungan ng kayamanan na hawak ng masama, nagiging salot sa kapwa. Kaya sisikapin dapat ng mga Kristiyano to be achievers, to be leaders, to be powerful. Ecclesiastes 4:2-3. And I declare that the dead who had already died are happier than the living who are still alive. But better than both is he who has not yet been, who has not seen the evil that is done under the sun. Sabi po ng Contemporary English Version, I said to myself, the dead are better off than the living, but those who have never been born are better off than anyone else, because they have never seen the terrible things that happen on this earth. Sabi po ng ibang nagbabasa nitong chapter 4, ang lungkot naman ng buhay pag tinignan mo through the chapter 4 of Ecclesiastes. Pero totoo naman na maraming kalungkutan ng buhay. At hindi yun maiiwasan kung laging tatalikuran. Dapat nating kilalanin, alamin ang mga nagpapalungkot sa buhay at nasa ganoon mapagtagumpayan. Ang observation ng teacher, it is good to be alive. It is better to be dead, and it's best to be unborn. Siyempre po, ang Ecclesiastes ay tula. This is poetry, so meron itong tendency to exaggerate just to drive home a point. Natural naman, it's good to be alive. And life is a gift from God that at the point that we know it, it's good to be alive and it's better to be alive than dead. And definitely, we all want to be born. Pero pag ang sinasabi dito, ganito, that it's good to be alive, better to be dead, and best to be unborn, what the teacher is suggesting is, life that is mishandled could be worse than not having life at all. Kaya nagiging malaki yung ating pananagutan na pagandahin yung buhay,
Lalong-lalo yung buhay ng mga taong umaasa, nakikinig sa atin at nai-influensya natin. Pero sinasabi dyan, ang isang indirect teaching that the human spirit exists before and after earthly life. Kung mabuting mamatay at nawawalan ka naman ng existence, bakit mabubuti yun? Kaya sinasabi natin, to die is gain. To live is Christ, it's good. To die is gain, it's better. Pero sabi niya, may life yung spirit bago to ipanganak. Kaya the best is nang huwag nang ipanganak dito sa mundo. What the teacher is saying is that because the world is so corrupt, the spirit is happiest outside of this earthly life. Even that is before being born or after physically dying. What is the indirect teaching here? Do not love this world too much. Yes, it's good to be alive, but it's better to be dead. Sabi nga, invest ka, not to be born at all. Hindi ka mababahiran ng kasalanan ng mundo. Yung spirit mo nandun lang sa kabilang daigdig. Pero, moot and academic for us to discuss that dahil ipinanganak na tayong lahat. Ang mahalaga na lang, make the most out of life and make sure that you go to God in your eternal life. There is a better world out there. There is a better world after this. Otherwise, Solomon will not be able to say, it's better to die. Ecclesiastes 4:4. And I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Sabi niya, alam mo lahat ng ginagawa ng tao, ginagawa lang naman yun dahil naiinggit siya sa kanyang kapitbahay. So he observes that people work hard, people set high ambitions and achieve just to outdo others. Di ba? Kahit yung mga athlete, bakit sinisikap mo na makalangoy ng mabilis, makatakbo ng mabilis, makatalo ng mataas, para ma-beat mo yung record? Ginagawa mo yun para matalo mo ang yung kapwa. Mabuti sana ng mabuti para madaig mo yung dati mong sariling performance. So marami nag-aaral para matalo niya yung first honor dahil second honor lang siya, kailangan siya yung maging first. Marami nagpapalaki ng bahay kahit hindi kailangan para mas malaki ang bahay niya kaysa sa kanyang kapitbahay. Maraming bili ng mga gamit na hindi naman kailangan para matalbugan niya yung kanyang mga kakilalang meron ding ganung gamit. Paliitan ng bewang kasi mas maliit ang bewang ni kumare, kailangan mas maliit ang bewang mo. Ganyan, pahabaan ng buhok, paputian kasi kailangan mas maputi ka kaysa dun sa labanos. So, hindi natatapos ang paghihirap ng tao. At sabi ni Solomon, this is meaningless. Why? Because we only wear ourselves out. Napapagod lang tayo. Ano naman ang mapapalamon ay ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ano naman ang mapapalamon ay ikaw ang pinakamatalino, pinakamaganito. Sabi ng ganon, we only make enemies. Because on your way to being the top, and on your way to the top, you have to outrun everybody else. You have to outdo everybody else. And we only cause others to be jealous of us when we succeed. And what's worse, when we become very competitive and we win, we only make others to be like us. Gagayahin nila tayo, magiging competitive din sila. Kaya maraming buhay, hindi nakakagawa ng mga kaibigan, mga kagalit ang nakakagawa. Kasi lagi silang nakikipag-compete. Now, what's wrong with being very successful? What is wrong with being very big is that people envy you. And there is nothing worse than being envied. Being hated is better than being envied. Kasi ang gumagawa ng pinakamasasamang nagagawa, yung naiinggit. At napakahirap na ikay makainggitan. Kung magiging matagumpay ka, maging moderately matagumpay ka lang. Don't be number one. Bakit? Ang pinakamatataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Ang pinakamatataas ang narating, ang pinakamalayo at masyadong masakit ang nagiging bagsak. At hindi papayag ang mga tao na matagal na ikaw number one. May aagaw at aagaw niyan. So mahirap maging number one at mas mahirap i-maintain ang pagiging number one. Ngayon, kung likas na likas sa'yo, number one ka talaga without exerting too much effort, without destroying friendships, without destroying your soul, then be number one. Pero kung sobrang inuubos mo ang lakas mo para ka lang maging number one, it's better to be number two. Nakita nyo kahit sa mga gobyerno, pagka nagkakaroon ng mga coup, nagkakaroon ng mga revolusyon,
Ang binabaril o pinupugutan ng ulo o yung natatapon sa ibang bansa, yun lang namang top leader ha. Yung mga number 2, number 3, namumulaklak na naman sila under a new dispensation. Mahirap yung number 1. So you prevent being envied. You contain or minimize being envied. How do you do that? Do not flaunt your trophies. Huwag niyong iparada, ipagyabang ang inyong mga achievements. Dahil wala namang natutuwa kundi nanay niyo lang. Kumisa nga sarili mong kapatid naiinis sa'yo dahil sobra kang achiever. Sometimes the greatest envy comes from your kapatid, ha? Not from ibang tao. Kaya pinakamasasakit ang mga hidwaan ng mga magkakapatid, yung may mga malalim na mga inggitan. So how do you prevent being envied? Show some cracks. Show some imperfection. Let people know that you are suffering. And they will enjoy it. Gustong-gusto natin yung, wow, dalawang gandang artista, dream wedding. Magkakahiwalay din yan. You know why? Naiinggit ka eh. Ang sarap ng buhay nila, ang gaganda nila, kaya sa'yo, magkakahiwalay. Kita mo na, nagkahiwalay. Tuwang-tuwa ang mga tao. May nalulungkot ba pag nagkakahiwalay mga celebrities? Diba? Yung ang gagandang babae, uy, mukha na siyang matanda ngayon. Ano? Diba? Hindi na siya makangiti. Siguro puro siya Botox. Every form of criticism is an expression of envy. Sabi mo, hindi naman niya dimple yung nasa pisngi niya, pusod na niya yan. Ka-facelift. No? So, bakit mo siya binibisto? Kasi meron kang envy. Kaya kung kayo ang ganda-ganda, matutuwa ang mga kaibigan niyong malaman na may hika kayo. Ang ganda niya pero may hika. You know? At least hindi ka na masyadong babatuhin dahil may hika ka naman eh. Pero kung ikaw are living a perfect life, people will hate you. Kaya nga may nabasa akong t-shirt, don't hate me just because I'm beautiful. Because it can really happen. So it's very, very important that when you're really achieving, huwag niyong i-flaunt. Pag yung anak mo laging honor sa eskwela, kung mo kailangang ikwento sa buong yung family reunion, walang matutuwa. Lalo yung mga pinsan niyang bagsakan ng bagsakan. Regalo naman ng regalo sa school yan. Sila nagregalo ng bakod, kaya honor yan. You know, hahanapan ka lagi ng istorya. So, never be perfect, even if you were. Because the world will hate you. No? So, lay low. Huwag kang tumanggap ng lahat ng mga bato ng mga tao. Mali yung sobra ka nagpapasikat. No? Yung mali yung sobra kang nagpapakita ng very nice life na naisin ng tao, malungkot ka rin tulad nila. Ecclesiastes 4:5-6. The fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility than 2 handfuls with toil and chasing after the wind. Sabi niya, alam niyo, you know, mabuti pa na isang dakot na lang ang blessing mo, pero tahimik ang buhay mo, pero kaysa 2 dakot, tas ang gulo-gulo ng buhay mo. Sabi, puro ka paghahabol sa hangin. It is a big folly not to work and to starve and to be needy. That's why the fool folds his hands and ruins himself. But it is another folly to work too much for more, but needless food anyway. Dapat alam ng tao kung kailan tama na. Kaya sabi, mabuti pa, konti lang yung hawak mo, pero payapa ka, kaysa ang dami, pero magulo. At karamihan yung sobrang daming hawak, nagpapagulo talaga yan sa buhay. At hindi naman kung dumami ang pera mo, ibig sabihin dadami yung savings mo eh. Kasi dadami ang hihingi. Dadami ang mangungutang. Dadami ang aasa sa'yo. Ang ending mo rin kulang at kulang. Masama ka pa nga matapos ka magbigay ng pagkarami-rami. Sabi, huwag masyadong damihan. Katulad kung may asawa ka, nagtatrabaho abroad, nagkaroon na kayo ng konting kinita, konting savings, konting puhunan. Tama na, kasi papatagalin mo siya ng papatagalin doon. Lalo ka lang hihinga ng mga kamag-anak mo. Kasi computed nila, pati exchange rate, no? Nung pera na kinikita ng asawa mo. Little food, whatever food may be, enjoyed in peace is better than much food earned from overwork or earned from envy or earned from making others envious. Yung bahay mo na hindi pinakamalaki sa bayan, tama na yun. Besides, too much food will only make you fat. So too much blessing will only make you
Miserable, ang dami mong babantayan. Kung may isang bahay ka, tama na, naging 2, dumadami binabantayan mo, naging 3. Pag may bagyo, ang dami mong tatawagan, ang dami kang katiwalang kakausapin, nagugumuguho ba yung bintana, natatanggal ba yung bubong, tapos wala namang ginagawa yung mga bantay mo doon, kundi sumalakay at sila yung magparte sa mga bahay mo. It's pointless to have so much more than you need. Kaya sabi ni Solomon, magpakatalino kayo. Hindi laging mabuti na sobrang daming hawak. Hindi na kayo mapapahingan yan. Ecclesiastes 4:7-8. Again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling, he asked, and why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. And that's why, because many people overwork. Many people overproduce beyond their needs. Yung binigay niyang example, tao na wala namang umaasa sa kanya at wala naman siyang mga kamag-anak, trabaho pa rin siya ng trabaho. Maraming ganun walang tigil ng katatrabaho, lampas na sa pangangailangan nila. At meron naman mga nagtatrabaho pero hindi nila ine-enjoy yung kanilang pera. Merong ang dami-daming pera, ang dilim-dilim ng bahay, ayaw mo lang magbukas ng ilaw. No? Ilaw na lang ng cellphone ang ginagamit. Dahil nakakatipid. Puro tipid ng tipid. Bakit ka pa nga naman nagpakahirap kung hindi mo i-enjoyin yan? At kung meron ka na ng pangangailangan mo, why work so hard at the expense of your personal freedom or liberty or happiness? Meron ako mga kilalang may mga very successful businesses. Tinatanong ko, bakit ayaw nyo ipa-franchise? Ba't ayaw nyo magtayo ng maraming branches? Sabi, kontento na kami dito, masaya na kami. Sasabihin siyempre ng mga business-minded, ay pambihira naman itong mga ito. Pero sila, masaya na sila Bakit pa nila dadagdagan? Gugulo daw. Isa dyan yung The Original Buko Pie sa Los Baños. Diba talagang pila-pila mga bumibili dyan. Pero pag dumilim, sara na sila. Kumikita tuloy lahat yung katabi. No? Padalangin nila, magsara na sana yung The Original para kumita na yung mga nasa tabi. Kasi matutulog na sila. Gusto na nila magpahinga. Marunong silang kung kailan yung hanggang gusto lang nila. Hindi yung nasasakim ka na magdagdag pa tayo sa Alabang, magdagdag tayo sa Anilaw, Batangas. Tapos ang dami mong binabantayan, ang daming taong kumukupit tuloy sa'yo, ang daming taong nag-i-strike, ang daming reklamo. Bakit mo guguluhin ang buhay mo? Meron naman kasi may goal kaya sila dumadami. Meron din yun na magandang dahilan. Pero ang iisipin mo lang, ano bang gusto ko sa buhay? Anong kailangan ko? And am I already overpaying with time, with labor? Tama na ba dapat? What is important is to work only for what you need. Work only for what your loved ones need. At huwag na tayo magkolekta ng sobra so that you have time to enjoy what you have already collected. Moderation is always being taught in Scripture. Sa katunayan nga, ayaw ng Panginoon ng sobrang nagsisiguro sa malayo pa. Katulad nung pag umuulan ng tinapay mula sa langit, ang utos ng Panginoon sa mga Israelite, nung siya nagpapaulan ng manna in the desert, get only what you need for the day. Kasi uulan sa umaga, kuhanan sila ng mga kakainin nila. Ngayon, yung iba, dinadamihan nila, yung lampas pa sa kakainin nila. Nung gabi, nabulok na, inuod. Kasi sabi ng Panginoon, magpapaulan ulit ako ng blessing bukas. Ba't kailangan nyo itago yan? Kaya there is so much poverty because many people hoard. No? Yung kailangan na ng kapwa ngayon, hindi mo maibigay dahil nire-reserva mo pa sa next month. Now, hindi masama na meron kang konting paglalaan sa future, pero alam mo dapat kung hanggang saan lang yun. Kasi baka mamaya sobrang inilaan mo, nagdamot ka na sa kapwa, hindi ka na rin nag-enjoy, tapos bigla ka namatay, saan pupunta ngayon yung inilaan mo na yun? Kailangan talaga dyan yung act of faith. Na nananali ka, na nandun pa rin ang Diyos bukas. Yung Diyos na nag-bless sa'yo ngayon, magbe-bless pa rin siya bukas. Although alam mo rin dapat na kung uso ka ngayon, malaki yung harvest ngayon, samantalahin mo rin yun dahil hindi laging ganun ang panahon. Marunong ka rin, pero yung moderation, kailan tama na. Nobody can tell you, kayo lang dapat ang manalangin at isettle yung hanggang saan ang tama na. Ecclesiastes 4:9-12. Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered,
two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Mabuti daw yung dalawa kaysa nag-iisa. Alam niyo lalo yung mga trabaho nung araw, halimbawa naglalagari kayo, ang haba ng lagari, may tao doon sa kabila, naghihilahang kayong ganun eh. Paano mo gagawin mag-isa? Nung araw, even the grinding of grain, malaki yung gilingan. So hanggang dito ka lang sa kalahati. May isang tao doon na magtutuloy patungo sa'yo. Nagtutulungan kayo laging dalawa ng dalawa. Kasi nasabi, mabuti yung dalawa kaysa isa lang, mahirapan ka. At kung natumba ka, may dadampot sa'yo. Kawawa naman daw yung tao na natumba na, wala man lang magbabangon sa kanya. At sa napakaginaw na panahon, napakainam daw na may katabi ka kaysa nag-iisa ka lang. Kasi nagkakatulungan ang inyong init ng katawan. At kung may kasama ka, mahirap kang talunin kaysa nag-iisa ka lang. Ganon din daw yung mga hibla-hibla ng sinulid, pag itinirintas mo, matibay kaysa sa isa-isa. Pag hinila mo, putol. Bakit biglang pumasok sa friendship and companionship ang usapan? Sabi niya, a friend is good to have. A companion is better to have than excess wealth. That's what the teacher's driving home. That it's good to have company. Bakit biglang pumasok yun? Kasi ang pinag-uusapan nagsisikap, yung sobrang nagko-compete, yung nag-iipon at nagkakamal ng ang dami-dami, kadalasan kasi yung naggaganon, nawawalan ng kaibigan. Yung sobrang wise ng lalamang para dumami ang uwi niya, nakakagalit, pati mga kamag-anak at kaibigan. Yung laging ang gusto, mas marami siya, mas lamang siya, nasisira ang kanyang interpersonal relations. Ang sabi ngayon ng teacher, it's good to have company rather than have excess money. Kasi kung may excess money ka, nag-iisa ka, mas madali kang agawan at nakawan. Pero kung may kasama ka, kahit konti lang yung pera mo, merong tutulong sa'yo. Merong kang karamay, merong kang kasama sa iyong buhay. Of course, the implication is that money is better spent on and with a friend. That inevitably, money can buy you friends and company. What do we mean? Hindi mo nang binibili yung tao. Pero di ba, mas masarap namang kasama yung taong hindi makunat. Yung marunong maglibre, yung marunong magbigay, marunong magparaya. Yun ang nagiging maraming kaibigan. Pero yung sobrang damot, lagi nalang kabig ng kabig, lagi siyang panalo, nauubos ang kaibigan nun. Kaya kung may pera ka, sinasabi lang dito, gamitin mong pera mo para ka sumaya. Pwede kang bumili ng kausap. Magkakape ka, magmemeryenda ka, nag-iisa ka, di magsama ka kahit lilibrihin yung isasama mo, masaya ka naman. Nagkakausap kayo, nagkakatawanan kayo, kasi hindi ka naman kayang patawanin ng pera mo sa pitaka. Magbabiyahe ka, bumili ka ng kasama. Halimbawa, magtutur ka mag-isa. Paano ka naman nung kumakain ka mag-isa, naglalakad ka mag-isa? Ngayon, maggastos yung may kasama, pero iba naman yun, may kasama ka naman, kaysa ang dami-dami mong pera. So sabi niya, mahalaga yung may kaibigan, mahalaga yung may kasama pag maginaw, mahalaga pag may kasama ka na natumba ka. And ang relation nun, dun sa pera, dun sa pag-achieve is, huwag kang masyadong ganid. Huwag kang masyadong selfish, huwag kang masyadong makasarili. At nang sa ganun, magkaroon ka ng mga kaibigan. Kasi lalayuan ka ng mga tao pag nakakahalata sila na lagi kang lamang, lagi kang matuos, lagi ka nalang panalo, nobody will like you. And friends help us when we fall. Company gives comfort. Friends give security and strength. The sudden shift to the importance of friends is of course motivated by the teaching that love of money can drive friends away. Love of money can drive relatives away. Love of money can make enemies for you. Only people can love you back. Money cannot love you back. So do not love money more than people. Ecclesiastes 4:13-14. Better a poor but wise youth than an old foolish king who no longer knows how to take warning. The youth may have come from prison to the kingship, or he may have been born in poverty within his kingdom. So ikinumpare dito isang youth, walang karanasan, walang pangalan, walang credential, at isang king na may edad na. Sabi, mabuti pa kung mahirap ka lang, pero matalino kang bata, kesa foolish ka
na matanda. Sa Israel kasi at maging sa bansa natin, masyadong ibinibigay na importance sa age, tapos halos nababaliwala yung youth. Pero ang sinasabi dito ni Solomon, people should not allow youth or inexperience or lack of connection, even poverty or humble status in life to contain or inhibit them. Whatever youth means, lack of experience, lack of connection, lack of power, and lack of wealth, sabi, huwag mong payagan yan na makapigil sa'yo to achieve. Kita nyo ang daming topics halo-halo. No? Kaya ang mahalaga, piliin nyo kung ano yung pinakakailangan nyo sa mga panahon na ito at yun natandaan na mabuti. And then commit to memory all the other lessons that don't seem to be relevant to you now. Maaalala nyo yan pagkakailangan na natin yung karunungan na nagmumula doon. What Solomon was saying is that wisdom is a very, very valuable asset. You may be young, but if you're wise, it's better than being old but foolish. And remember, age is no guarantee of wisdom. May mga tumatanda rin na walang pinagkatandaan. Mas marami ka pang mapupulot na aral sa mas bata kaysa sa matanda kung yung bata ay marunong. But of course, wisdom comes from knowledge. Knowledge applied to your advantage is wisdom. So how do you get wisdom? You must first of all know. So be knowledgeable. Kailangan maraming alam ang tao. Yung iba matapos sila mag-aral ng college, ayaw na magbukas ng libro kahit kailan. Knowledge is so much that you can never stop knowing. Dapat marami tayong inaalam. At ano po ang magandang alamin mga kapatid? Yung hindi natin alam. Kasi yung gusto mong subject matter, halimbawa, lagi yun ang inaalam mo. Halimbawa, mahilig ka architecture. Ang lahat ng magazine binabasa mo tungkol sa architecture. Ang tina-attenda mo ng mga lecture, mga seminar tungkol sa architecture. Ang kasama mo, puro architect. Marami kang alam tungkol sa architecture, pero na-limit ka masyado doon. Ang tao na magiging maraming karunungan, nagbubukas siya ng iba't ibang bintana ng isip niya na nakaharap sa iba't ibang direksyon para marami siyang matutunan. So kung minsan, kahit ayaw mo ng ganchilyo, makikinig ka rin, a-attend ka rin ng workshop ng ganchilyo para malaman mo lang yun. At kung talagang ayaw mo, para lagi mo malaman kung ba't ayaw mo siya talaga. Hindi yung isasara mo yung isip mo sa isang bagay just because you don't like it. When you always incline to what you like, you will become a specialist in a very limited range and you will become ignorant in everything else. Kaya nakikinig tayo kahit sa mga taong iba yung interest. Sometimes you go to a dinner, you go to a party, you go to an event, and people on the table are talking things that are not interesting to you. They talk about these things. It's important to just be quiet and listen. You will go home a winner because you have learned something. And if you didn't like what you heard, at least you know why you didn't like it. Kasi basta sasabihin mo lang, ayokong pakinggan. Yan ay asal ng mga taong hindi magiging marunong kahit kailan. Ecclesiastes 4:15-16. I saw that all who lived and walked under the sun followed the youth, the king's successor. There was no end to all the people who were before them. But those who came later were not pleased with the successor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Solomon is referring to details in his life that are not known to us anymore. Pero ang sinasabi lang niya, panapanahon lang yung power. Kanya-kanyang uso lang yan. That power and fame are both transient. That power and fame end. Those that stubbornly, blindly, and foolishly try to cling to power forever will know that it cannot happen. Solomon already said it, kings come and go, nobody stays in power forever. Especially if you're number one, you cannot be number one forever. People want you dead. People want you out of the way because they want to be number one also. So, isang pong pamantayan, isang patandaan ng isang napakahangal na leader, yung gusto niya leader forever. Na hindi na siya magre-retire, hindi na siya magpapahinga. This is the height of foolishness. And Solomon is talking about it. He says, power and fame are transient. And the easier you grasp it, the easier you accept it, the easier your life will be. Hindi ka dapat nasakim at gusto mo ikaw na lang lagi ang powerful. Akala mo ikaw na lang lagi ang marunong. Somebody's being born, somebody's being raised to take up the cudgels and to take over. Na ang isang mahalagang ibinibigay ng tao sa sarili niya, lalo kung siya ay mataas ang posisyon, dapat magkaroon din siya ng pahinga.
Hindi laging siya ng siya. At masama yung laging ikaw ng ikaw kasi walang ibang madedevelop na leader. And when you suddenly expire, the company, the family, the nation might be leaderless. The greatest thing that a leader can bequeath to the led is to develop new people who will take over, knowing that life is transient and knowing that nothing is permanent. Ano-ano sa mga chapter 4 lessons ang mahalaga sa inyo ngayon, mga kapatid? Nakita natin ang katuruan dito ni Solomon. Don't let power corrupt you. Don't let power hurt your eternal spirit. Don't let money or fame or anything that you value hurt your relationship with the people that matter in your life. Maraming mga tao nabubulagan. Nakikipagkagalit sa sariling magulang dahil lang sa isang material na bagay. Mga kapatid, nagsusumpaan, nagtatalikuran dahil lang sa mga mana o dahil sa pinaghahati-hatian. Maraming mag-aasawa, pinag-aawayan lagi, pera. No? Minsan pati nagmamahalan, mga magkakaibigan, nagkakasiraan. Solomon is saying no. At the end of your life, what's important are the people who surround you when you breathe your last. People who will visit your grave or people whose grave you get to visit. Ang lahat ng bagay nawawala, hindi dapat ipinagpapalit ang relasyon natin sa tao at lalong-lalo yung relasyon natin sa Diyos. Certainly, we have lessons to learn from this chapter. Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami na sa napakarunong nitong si Solomon, na binigyan mo siya ng karunungan na pati kami hanggang ngayon nakikinabang. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung mga malalalim na application, pati mabababaw na application ng mga sinabi niya. Hindi naman siya